Sino po dito yung meron ka ng daily routine? Walang mintis, araw-araw ginagawa mo. Meron ba? Oh, iba-iba yung ano. Yan talagang meron ka ng daily routine hanggang matapos yung araw. Meron kang ginagawang hindi mababakante yung araw, yung oras mo. Sa mga nanay, ako makaka-relate ako dyan. Buti nga ngayon, bakasyon na, no? So medyo nabawasan konti yung pagising ng maagang maaga. 'Di ba? Pero pag oras talaga ng pasukan, daily routine ng nanay gumising ng maaga. Tama ba? Gumising ng maaga, tapos, of course, magigising sa mga anak. Tapos magluluto. Di ba? Yan yung mga routine natin araw-araw. Di ba? Maglalaba, maglilinis. Yan, kasi wala yung mga bata. Meron ka talaga, hindi nababakante yung oras mo. Kasi bakit? Alam niyo po, isa yan sa comfort zone ng mga kananayan. Amen ba, mga nanay? Agree ba kayo sa akin? And yan yung comfort zone natin eh. 'Di ba? Hindi imaginein mo na lang, parang iba naman yata kung yung ginagawa natin araw-araw, i-picture out mo kung ang tatay ang gumagawa. 'Di ba? Parang hindi siya natural. Amen. Mas akma siya doon sa mga nanay. Amen. So sa buhay po natin, meron talaga tayong tinatawag na comfort zone. At hanggang ngayon, nandyan ka pa din. Sinong aamin dyan? Hanggang ngayon, nandyan ka pa rin sa comfort zone mo. Diba? Kasi pag sinabi po natin comfort zone, yun bang parang kinukulong mo lang yung sarili mo doon. Amen? Even in this church, parang kung ikaw ay taga-church ka, nandito ka lang sa loob ng church. But how about yung paglabas mo? 'Di ba? Meron ka pa bang routine paglabas mo? O dito lang yung routine mo sa loob ng church? So parang sa bahay lang yan. Ang dami mong routine sa loob ng bahay, pero pagdating mo sa labas, wala ka ng routine doon. Kasi sa loob pa lang, punong-puno ka na. 'Di ba? Tambak ka na ng mga routine mo sa loob. Amen. Praise God. Pero alam niyo po, kasi bakit ko pinag-uusapan yung mga routine? Kasi pag sinabi kasi natin yung mga routine, yung comfort zone natin, doon ka kasi komportable talaga magkilos-kilos. Now, halimbawa na lang dito sa church. Kami ni Pastor, comfortable na kaming umupo sa harap. Hindi na kami sanay umupo sa likod. 'Di ba? Kasi unang-una, pag uupo ka sa likod, sa pinakalikuran talaga, ang dami ng distraction 'Di ba? Nasanay kami noon na kapag pastor, okay lang sa likod, uupo. Pero ngayon, nasanay na kami, mas maganda palang umupo sa harap. Walang disturbo, nakikita mo pa lahat. Amen? 'Di ba? Tapos hindi pa makikita ni pastor yung mga late. Kasi syempre nasa harap si pastor Amen. Kasi pag nasa likod ka, kitang-kita mo lahat Amen. So isa yan sa mga comfort zone natin, 'di ba? Paborito mong upuan, 'di ba? Paborito mong katabi. Amen ba? May mga ganyan, 'di ba? Uupo ka doon, tapos katabi mo kung sino talaga yung gusto mong katabi. Sa pananamit naman, 'di ba? Meron ka rin doon sa pananamit mo, 'di ba? Paulit-ulit yung damit mo kasi komportable ka naman. 'Di ba? May mga ganyan no? Kahit sometimes yung sinusuot mong damit hindi naman na bagay, pero dahil komportable ka, nandun yung comfort zone mo. Sa mga ginagawa naman natin, ganun din po kapatid.
Kasi nga, comfort zone mo, doon ka komportable eh. Nakakakilos ka, nakakagalaw ka malayang malaya. Inside your comfort zone. No, kapatid, bakit ko natanong yan at pinag-uusapan natin yung comfort zone? Because pagdating po natin sa church bilang mananampalataya ni Kristo, hindi lang po yung ating comfort zone nandito sa loob ng isang kwarto sa 4 na sulok. Amen? Kaya minsan po, kailangan natin lumabas doon sa comfort zone natin. 'Di ba? Kailangan nating gumawa ng ibang bagay o mag-step up ng panibago para makalabas ka out from your comfort zone. 'Di ba? Nga lang, ito ngayon, meron ding kakaharapin kapag lumabas ka doon sa comfort zone mo. Para ma-picture out ninyo, kung ikaw, no, imagine yourself, nasa isang box ka. Yun lang yung comfort zone mo. Takot ka nang lumabas doon sa box. Ano kaya ang mangyayari? Kasi ganyan tayo eh. Ano kaya ang mangyayari sa akin kapag lumabas na ako? Ano kaya mangyayari sa akin? O anong mga posibilidad na mangyayari kapag humakbang ako at lumabas ako doon sa comfort zone ko? Amen. Kaya alam niyo po, si Lord, hindi po mananatili ang kanyang comfort zone doon. Ayaw ng Panginoon na mananatili tayo doon. Because when it comes sa ating spiritual life bilang mananampalataya ni Kristo, may mga gulo na mangyayari. 'Di ba? Parang tayo sa bahay, 'di ba? Gusto nating mag-ayos, kailangan guluhin mo muna. 'Di ba? Guluhin mo muna, ilipat mo na naman yung cabinet dito, ganyan. Umiikot na lahat ng appliances mo sa bahay kasi gusto mo talagang pabago-bago. Ganon po yung mangyayari. Amen. Kaya, magugulo muna bago tayo gumalaw. Amen. Now, here's my question. Paano tayo makakalabas mula sa comfort zone para makapasok tayo sa tinatawag na mission zone? At ang ating pong pinamagatan, ang ating topic ngayon is from comfort zone to mission zone. Amen. Si Lord hindi mananatili doon sa comfort zone. Bagkus ang gagawin natin is to be in the mission zone. Kasi bakit? Sabihin mo sa katabi mo, meron kang mission. Meron kang mission, bawat isa sa atin. Hindi ka lang taga-upo dito sa simbahan, kapatid. Amen? Hindi ka lang taga-upo. Sabihin mo, tapikin mo nga yung katabi mo, hindi ka lang taga-upo, ha? Pupunta ka lang dito ng linggo para umupo at makinig. Hindi yan ang mission mo. Mamaya, malalaman natin. Napapalakasin mo yung loob ng katabi mo. Amen? You have to get out from your comfort zone. Amen. So, paano tayo makakalabas mula sa ating comfort zone para makapasok tayo sa ating mission zone? Amen. In Acts chapter 8, verse 1. Hindi ko na babasahin, pero yung ating text is in Acts chapter 8, verse 1 to hanggang verse 8. Okay. So, paano? Mababasa natin dyan sa Acts chapter 1, verse 8. Yung patungkol po sa church. At ang church na ito ay naranasan nila ang matinding persecution. At sa panahon na yan, sa simbahan po, ang pinakamatinding nagpe-persecute sa kanila ay walang iba kundi si Saul. At diyan din nangyayari na ang isang matinding mananampalataya ng Panginoon na pinangalan ng Esteban. In English, Stephen. Siya po ay tinatawag na martyr.
Kasi pinapanindigan niya talaga yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Pinaglalaban niya yung kanyang pananampalataya. Pinipersecute siya at sinang-ayunan naman ni Saul. May mga kasama din si Saul na nag-persecute nung panahon na yon. Matindi yung ginagawa nilang pag-persecute, kinakaladkad, no? Kinakaladkad nila, nagbahay-bahay sila sa bawat mga mananampalataya at pinapatay nila. And we are blessed sa ating panahon ngayon. We are blessed sa ating panahon ngayon. Wala na pong nagpe-persecute sa ating kagayang ganyan. 'Di ba? Wala nang nagbabahay-bahay para patayin ka kasi naglilingkod ka sa Panginoon. Amen? Papayag ba kayo sa panahon natin ganyan, merong magbabahay-bahay at papatayin ka? 'Di ba? Wala na, no? Parang nakakakaba, pero sa ibang bansa, possible sa ibang bansa meron pang nangyayaring ganyan? 'Di ba? Lalo na yung mga hindi talaga Christian country. No? Yung patago sila. So si Stephen, ganun po ang nangyayari sa kanya. Talagang pinapanindigan niya kaya tinawag siyang martyr. And he is very devoted sa kanyang ginagawa sa ministry niya nung panahon na yon. And alam niyo ba yung nangyari kay Stephen? He was stoned to death. Pinatay siya sa pamamagitan ng pagbabato sa kanya. Ganon kasi yung sentence nila noon eh. Yung sentensya noon, babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. Amen. So, yan po ang nangyayari noon. Paano tayo makakalabas mula sa comfort zone para makapasok tayo sa mission zone? Number 1, persecution pushes the church. Kasi bakit? Nung nangyari ang persecution, ang pressure, malaking pressure ang nararanasan ng mga Kristiyano sa panahon na yon. Kaya ang nangyari po noon, dahil sa mga pag-uusig na kanilang nararanasan, napilitan yung mga Kristiyanong lumabas. See? Lumabas sila sa kanilang comfort zone ngayon. Amen? So, kailangan nila to get out. Kasi masyado na silang nagiging komportable lang doon sa lugar nila. Sa pangpang. Ayan, lugar nila sa pangpang. Masyado silang komportable. Dito lang kami sa pangpang. Okay na. Amen? Pero kapatid, ang nangyari, merong nag-push sa kanila para lumabas sila doon sa kanilang comfort zone. At ang nag-push sa kanila, yung persecution na kanilang naranasan. Now, we have to get out. Huwag lang tayong manatili dito. Huwag lang tayong magpakampante kung saan lang maluwang sa'yo, kung saan ka komportable ka. Minsan pala, kailangan nating lumabas doon sa ating comfort. Dapat pala maranasan din natin, yung mararamdaman natin kapag lumabas tayo sa comfort natin, discomfort na yan. Diba? Madi-discomfort ka na kasi bakit? Hindi mo pa alam kung anong mangyayari doon sa buhay mo kung lalabas ka. Hindi mo pa alam. Pero si Lord alam niya. Amen? Kaya si Esteban nga, pinatay siya kasi bakit? Hindi siya nagpapapigil. Di baling mamatay. Diba? Di baling mamatay. Basta tuloy-tuloy sa kanyang ginagawa para sa Panginoon. Amen. Para sa kanyang ministry. In verse 1 says, on that day, a great persecution broke out. No? Ibig sabihin, great persecution. Napakalaki, napakatinding mga persecution yung kanila. Ikaw ba naman ang tutuguisin, papatayin? Dahil Kristiyano ka. Di ba?
And all except the apostle were scattered. So yun po, dahil sa matinding pag-uusig, napilitan silang lumabas sa kanilang comfort zone. Ngayon, ang mga mananampalataya, dahil ang akala nila okay na sila doon, hindi pa pala. Amen? Kailangan nila, alam niyo yung meron kasi tayong sarili nating set up eh. Meron tayong, okay na ako dito, set up ang tawag doon. Sige, okay na tayo diyan. Huwag na tayong lumabas kasi minsan natatakot tayong lumabas, di po ba? But alam niyo po, si Lord, hindi niya kalooban na mananatili lang tayo doon. Ang gusto o nais ng ating Panginoon is lumabas tayo. Amen? Lumabas tayo to scatter, to spread. Ano ba yung i-spread natin? Diba? Kasi nga, sabihin mo sa katabi mo, dahil nga may mission ka. Hindi lang yung mission mo na nandyan ka lang sa isang box. Amen. Sino dito yung nakakilala ng toothpaste? Lahat naman kilala natin yung toothpaste. Alam niyo po yung toothpaste, para kasi minsan parang tayo yan eh. Kung hindi mo pipisilin, hindi lalabas. Ano bang purpose ng toothpaste? Lalagay sa toothbrush para ililinis ng ngipin. Di ba? Pero hanggat hindi mo pipisilin yung toothpaste, hindi lalabas. Minsan ganun tayo eh. Kung hindi tayo susundutin, hindi tayo kumikilos eh. Amen? Sige daw, pisilin mo daw yung katabi mo. Kung hindi ka pipisilin talaga eh, no? Di ba? Hindi kikilos. Hoy, gising na. Ang tagal pa talagang gumising eh. Oras na. Isa pa naman yan sa struggle ng nanay, yung gigisingin. Gising na pero hindi pa talaga bumabangon. Di ba? Parang toothpaste, kailangan mo pa talagang pisilin eh. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka toothpaste. Dapat. Huwag mo nang antayin na pisilin ka pa bago ka kumilos. Diba? Ganon minsan tayo sa simbahan. Kailangan lang natin konting pressure. Sino dito yung pagdating sa pressure, ayaw mo na? Diba? Pag nasubok, ay, pressure na naman, ayoko na. Diba? Pag nakaranas ng pressure, ayoko na magsimba. Naintindihan naman ni Lord. Di ba? Ganon tayo minsan eh. Ay, naku, pressure sa buhay, tinatamad ako. Minsan ganon pa naman tayo, baliktad tayo, pag na-pressure tayo, tinatamad tayo eh. Lumalayo tayo kay Lord. Pag na-pressure na. Ano ba to? Sunod-sunod na naman yung pressure sa buhay. Kahapon nga talagang nakapagbitaw ako ng salita eh. Kasi kahapon, di umandar yung kotse, nagre-reverse. Yun pala, kailangan pala talagang ayusin yan. Sabi ni Pastor, ayokong galawin yan kasi sa yan eh. Sabi niya, hindi ko pwedeng galawin yan, kailangan mekaniko talaga. Tapos, nung nag-init naman ang tubig, panay ko pa contact nung mekaniko namin doon. Tapos, nag-init ng tubig, magkakape na kami. Sabi ko, ano ba to? Bakit hindi umaandar? Gumano na talaga ako. Hindi na nga umandar yung sasakyan, hindi pa umandar yung heater. Yun pala, sira pala yung extension. Nilipat ko. Uminit yung ulo ba? Imbis na magkakape, uminit yun pala, sira yung saksakan. Tingnan mo, kasalanan ng extension. Sabi ko talaga, ano ba to? Kung minamalas ba naman? Gumanan talaga ako kahapon. Sabi naman ng anak ko, malas ma? Oo, kasi biruin mo, una sasakyan, di umandar. Iniisip ko, paano kaya kami nito bukas? Di ba?
Sabi naman ni Pastor, magko-commute talaga tayo dito. Ay, buti na lang. No? Buti na lang hindi nananatili ang init ng ulo. Amen? Lumamig din. Praise God. So, ganun po tayo minsan pag pressure. Di ba? Ang bilis uminit ng ulo natin. Minsan pa naman, kapag nasa pressure moment tayo, kung ano-ano nang lumalabas sa mga bibig natin. Kung ano-ano na yung mga actions natin in response doon sa pressure. Diba? Kasi minsan nawawalan tayo ng self-control. Yan. Praise God. Kapatid, ano man ang pressure sa buhay natin ngayon, ginagamit yan ni Lord para tayo ay gumalaw at kumilos. Amen. Diba? Kung ano man yung pressure mo ngayon, sabihin mo sa katabi, kung ano man ang pressure mo ngayon, pareho tayo. Ano man ang pressure na pinagdadaanan mo ngayon, na kinakaharap mo ngayon, kapatid, ginagamit lang yan ni Lord para kumilos ka. Amen. Baka naman yung pressure na yan, pakilagay nga, baka hindi ito hadlang, kundi hakbang. Amen. Ang pressure, hindi yan hadlang. Kaya sabi ko, oo nga no, nakapagbitaw patuloy ako ng hindi magandang salita. Ako din natamaan. Kasi sabi ko, kung minamalas ka ba naman? Di ba? Sabi ko kahapon, buti na lang, hindi tumagal. Amen. Baka hindi ito hadlang, yung pressure mo. Kung hindi, ito ay hakbang. Amen po ba? Praise God. So, persecution pushes the church. So, dahil sa persecution na kanilang naranasan, ito yung nag-push sa church para lumabas sa kanilang comfort zone. Amen. Kasi merong mission na papasukan. Pangalawa, preach wherever you go. Preach wherever you go. In Acts chapter 8 verse 4 says, those who had been scattered preached the word wherever they went. Kaya pala, kailangan mong lumabas. Kung saan man dalalahin ka ni Lord, you preach the word. Amen. Kahit saan ka magpunta, Kristiyano, kapatid, dito tayo pinipersecute eh. Kaya sa paglabas natin sa comfort zone natin, yun yung gagamitin natin. Na pagbahagi. Yun pala ang mission natin, yung pagbahagi natin sa salita ng Panginoon. Amen. Ikaw ba naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo magbahagi ng salita ni Lord? Ha? Kaya mo ba? Minsan ito yung comfort zone ng bawat isa eh. Hindi ko kaya. Hindi pa ako nagbabasa ng Bible. Kaya alam mo kapatid, napaka-bless mo kung ikaw ay nasa isang life group ngayon. Kaya merong nagtuturo sa'yo. Amen ba? Di naman kayo magla-life group na wala kayong pinag-uusapan, di po ba? Nagla-life group kayo kasi unang-una yung buhay ninyo ang nababago at wala kayong ibang pinag-uusapan kundi ang salita ng Diyos. Amen. Preach the word, preach wherever you go. Amen. Kasi ang bawat isa sa atin, tinatawag po tayong mga missionary. Kasi bakit? Meron tayong mission at isa sa mission natin is to spread or preach the word of God. Kahit saan ka kapatid, kahit dalhin ka pa ni Lord sa Iran, you preach the word of God. Wag na muna ngayon. Kahit saan ka dalhin ni Lord. Di ba? Yes. Meron talagang mga Kristiyano ngayon. Way back no, nandun ako sa Cebu, talagang hindi kami nauubusan ng mga missionary, mga foreign missionaries, ano.
Dahil yun talaga yung passion nila. Magiging missionary. At ang mission nila is to spread the good news. To spread the word of God. Lahat ng effort ginagawa nila. 'Di ba? Biruin mo, galing ka sa Australia, galing ka sa Amerika, pupunta ka na ibang bansa just to preach the word of God. Amen? At mataon pa na mapunta ka we have missionary friends before, no, na mga American sila. And it so happened na nag-mission sila sa Indonesia. Ang nangyari doon, naranasan nila yung persecution doon sa Indonesia because Indonesia is not a Christian country. Buti na lang hindi sila pinatay. At pinakawalan din sila. They were persecuted, they were captured. Mag-asawa na American, no? They were captured. But praise God, dahil nandun yung protection ni Lord sa kanila. Kasi alam niyo po, kapag when you are in the mission, there's a great transformation na mangyayari sa buhay mo. When you come out sa comfort zone mo, there is a great transformation. Merong matinding pagbabago, hindi pwedeng hindi ka baguhin ni Lord. Amen. Hindi pwedeng hindi babaguhin ng Panginoon ang buhay mo. Humakbang ka eh. Amen? Humakbang ka. So yung mga Kristiyano, habang lumilipat sila sa ibang barangay, no, kasi pang sila eh, no? Tapos pumunta sila doon sa Amsik, no? Pumunta sila doon, lumipat sila doon sa Amsik, bit nila yung ebanghelyo. Amen. Pumunta silang Severa, bit nila yung ebanghelyo. Amen. Pandan. Umabot pa sila sa Bicol, lahat. Walang mintis yan. Pinakamalayo, nandun sa Deka. Amen. Kapatid, kahit saan magpunta, sabihin mo ulit sa katabi mo, kahit saan ka magpunta, dapat bit-bit mo yung ebanghelyo ni Jesus. Amen. Wag kung ano-ano yung bit-bitin mo. Dapat yung bit-bit mo, yung word ni Lord. Amen. Wow, hallelujah, praise the Lord. Bit-bitin ang salita ng Panginoon. Dapat mabuting balita yung dala-dala natin, kapatid. Wherever you go, you preach the word of God. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, sino nakakita dito yung bulaklak na dandelion? Na maliliit yung mga petals niya. Na kapag humangin, gaganan yan, magliliparan yan. Wala masyadong dandelion dito sa Pilipinas eh. Sa ibang bansa, pero alam niyo, maliliit talaga yung mga petals niya. Ayan. Diba? Sa Severa, meron din. Pero pag hinangin yan, so, mawawala yung mga petals niya, magsipagliparan yan. Pero mabango. No? Mabango yung bulaklak na yan. At alam niyo po, kahit maghiwa-hiwala yan. Ano? Kahit maghiwa-hiwala yung mga petals niya, meron siyang bit-bit na seeds. At ang seed na yan, yun yung magkakalat ngayon. Siyempre, kung saan siya mapadpad, doon na naman siya. Doon na naman siya mamamayagpag. Doon na naman siya tutubo. Amen. So, parang tayo din yan sa buhay natin, no? Na bit-bit natin yung salita ni Lord, yung seed ng word ni Lord. Kapatid, merong bagong buhay na mababago. Amen? Kasi bit-bit mo, ikaw ang magdadala. Huwag ka nang lumingan kahit saan, ikaw mismo magdadala ng seed na yan, which is the word of God. Everywhere you go, matrabaho mo man yan, sa school man yan, no? Sa campus, work from home ako online. Bakit? Wala bang kaluluwa sa online? Diba? Yung mga ka-chat mo, yung mga kausap mo. Amen? Kapitbahay mo. Diba?
So tayong mga nanay, dapat mangapit bahay tayo. 'Di ba? Magmarites tayo ng salita ni Lord. Amen. Mga nanay, no? Mangapit bahay tayo, of course. Kami, kahit hindi kami pinapansin ng kapitbahay namin, bibigyan pa rin naming mangga. Amen? Wala, tipid talaga sa smile eh. Pero si Lord na maghihipo sa kanya. Amen? Praise God. So ganun po, mangapit bahay ka. Di ba? Kasi yung kapitbahay mo, kailangan niya salita ni Lord. Amen? Or anumang field na meron ka, you have the mission. Amen? You are not just displaced. Hindi kayong parang petals na kung saan ka lilipad. Hindi po. Sinasadya yan ni Lord na magiging ganyan. You are not just displaced, but you are deployed. Doon ka pala dadalhin ni Lord. Di ba? Kung ikaw, nasa deka ka, dyan ka pala i-deploy ni Lord. Amen ba, taga-deka? Kung ikaw nasa pandan ka, dineployed ka ni Lord dyan. Para maghasik. Amen. Praise God. Kung saan kang barangay ngayon, dineployed ka ni Lord dyan, nasa Vision Church ka, malayo, pumupunta ka talaga ng Pangpang. Nasa malayo ka. Yun pala, ang mission mo, dineployed ka ni Lord dyan sa barangay mo to spread the word. Amen? Hallelujah. So hindi ka po na displace, kapatid, ha? Dineployed ka ni Lord. Amen. Praise God. Pangatlo po, paano tayo makakapasok doon sa mission zone? Prioritize the opportunity. In verse 5 says, si Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. So ito si Philip, sa din itong matinding mananampalataya ni Lord. Kaya pinuntahan niya, o di ba? Dahil lumabas eh. Lumabas doon sa comfort zone niya, pinuntahan niya ngayon yung Samaria. At alam pa naman natin yung mga Samaritan, sila po yung pinaka itinuring na mababang level sa mga Hudyo, yung mga Samaritan. Pero alam niyo po, mga kapatid, ayaw ni Lord yung namimili tayo. Amen? Yung mga namimili ka ay, ito kasi professional. Yun lang yung babahagian mo ng salita ng Panginoon. Does it mean, ito, mataas yung pinag-aralan, I will prioritize this one. Kapatid, hindi po. Opportunity. Ang nakita ni Philip nung pumunta siya sa Samaria is an opportunity. Na nakita ni Philip doon, itong mga Samaritan, they need the word of God. Amen. In verse 5 po, mababasa natin yan. So, hindi lang siya basta-basta lumipat doon si Pablo para pipiliin niya yung kanyang mga pupuntahan at babahagian ng salita ng Panginoon. Amen? Hindi po siya namimili. Tandaan po natin yan, kapatid, pantay-pantay po ang tingin ni Philip sa mga Samaritan. Praise God. Pantay-pantay po. So let us prioritize that opportunity. Wonderful opportunity po yan, kapatid. Kung ikaw nandyan ka, mga nasa environment ka ngayon, na mga taong nakapalibot sa iyo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, it's a wonderful opportunity para mabahagian mo ng salita ng Panginoon. Amen? Huwag nating kaligtaan. Sabihin mo sa katabi, huwag tayong mamimili. Di po ba? Huwag po tayong mamimili. Ay, ito,
medyo madungis to, hindi niya kailangan ng salita ni Lord. Hindi po, kapatid. Wala sa itsura yan. Wala po sa level ng taong yan. Everybody needs the Word of God. At ikaw ang gagamitin ng Panginoon para maghasik ng Ebanghelyo. So you have to come out from your comfort zone kasi may mission ka. Amen? No, sabihin mo sa katabi mo, hindi lang pala taga-upo sa simbahan. Hindi lang pala ako taga-upo sa life group ko. Ang mission ko pala ay maghasik. Hindi po maghasik ng lagima, maghasik ng liwanag. At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Praise God. Kasi iba yung maghasik ka ng maghasik ka ng dilim, parang bit-bit mo, lagi gulo. Diba? Ang mga anak ng Diyos, peacemaker yan. Amen. Peacemaker ka dapat. Bit-bit mo mabuting gawa at higit sa lahat, mabuting salita ng Diyos. Hallelujah. Prioritize the people others overlook. Di po ba? Prioritize natin. Minsan yung ibang tao, hindi pinapansin. Kung hindi man pinapansin niya ng iba, ikaw ang pumansin. Amen. Ikaw ang gagamitin ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Meron po ba tayo natututunan? Now, in conclusion po, kung gusto nating makasama sa galaw ng ating Diyos, kailangan nating bitawan ang ginhawa at yakapin ang mission. Sabihin mo sa katabi mo, yakapin natin yung mission. Handa ka bang yakapin yung mission, kapatid? Lumabas tayo sa ating comfort zone sa pamamagitan. Lumabas tayo sa ating comfort zone upang makapasok sa ating mission zone sa pamamagitan ng pagharap ng mga persecution. Ang persecution, dapat hinaharap yan, hindi tinatakasan. Amen. Pangalawa, pagbahagi ng Ebanghelyo kahit saan ka man, wherever you go, bahagi mo yung salita ng Panginoon. At pangatlo, pag-prioritize sa opportunities to help others. Amen. Marahil ikaw lang, kapatid, ang inaantay para yung taong yan ay maayos yung buhay. Dahil ikaw ang may dala-dala ng binhi. Amen? Yung binhi ng pagbahagi ng salita ng Panginoon. When facing personal persecution or difficulties or difficult times, remember that God can turn them into opportunities for growth, for your growth and ministry. Di po ba? Minsan talagang iba si Lord, iba yung kaisipan ni Lord. Di po ba? Mararanasan natin yung mga difficult times na yan, pero behind that difficult times, God will turn that opportunities for us to grow in the ministry. Amen? Our trials can become His triumph. See? Our trials can become His triumph. Ano man yung mga pagsubok natin, kapatid, kapag ito'y ating nalampasan, it is God's triumph. Amen? Hallelujah. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? God sometimes disturb us. Pwede ba nating basahin yan? God sometimes disturb us to deploy us. Di ba? Kasi kapag, alam mo yung mga taong bugnutin, ha? Ikaw ba bugnutin ka? Pag didisturbo yan, grabe. Sira ang araw. Di ba? May mga bugnutin ba dito?
Yang taong bugnutin na yan, subukan mong disturbuhin yan, di ba? Talagang baliktad yung mundo eh. Amen? Pero tingnan mo, God sometimes disturb us. Bilang mga mananampalataya, yun pala, i-deploy tayo ni Lord. Amen? Mission natin yan, kapatid. Amen? Handa ba tayong yakapin yung mission natin? Ha? Handa ba tayong yakapin? Yung pamilya mo, kailangan ng salita ng Panginoon. Di ba? Yung mga kaibigan mo, kailangan ng salita ni Lord. Kailan mo pa babahagian yan kung mapahamak na? Ha? Kailan mo pa ba yan babahagian ng salita ni Lord? Kung tabingi na yung mukha, na tabingi na magsalita. Hindi po. This is the time. Amen? Na tayo'y i-deploy ni Lord para magbahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Ano man ang persecution, ano man ang magpipersecute sa atin, kailangan nating harapin. Amen? Pinapalakas ka ni Lord, kapatid. Paano natin yan magagawa? You have to pray. Siyasatin mo yung sarili mo ngayon. You ask God. Mag-pray ka, Lord, gusto ko ring makawala sa comfort zone ko ngayon. Kung sa tingin mo, nakukulong ka pa rin sa comfort zone mo, kapatid, you have to pray. 3 P yan. Pangalawa, you have to plan. Dapat intentional ang paghakbang natin. Intentional. Take one intentional step out. Anong gagawin? Plano natin. You talk to strangers. Di ba? Maghanap kayo, mga taong hindi makakilala. Pero yung taong palang yan, di ba? Yung taong pala niyan, yun ang pinakakailangan niya. Amen. It's your mission. Pangatlong P, proclaim. Open your mouth and share the hope of Christ. Malamang ang taong yan ay hopeless na sa kanyang buhay. Pero dahil ikaw, bit-bit mo ang hope at walang iba si Jesus Christ, ibabahagi mo sa taong yan. Amen? So what kung hindi ka marunong mag-share ng salita ni Lord? Pero alam niyo kapatid, kung meron kang magandang karanasan, simpleng kwento lang, you are proclaiming the good news. Simpleng kwento lang, paano ka binago ni Lord? Ano yung maganda mong naranasan nung time tinanggap mo ang Panginoon? Amen? So, paano ba tayo makakalabas mula sa comfort zone para makapasok tayo, kapatid? If this morning, kung ikaw man ay wala ka pang karanasan, wala ka pang relasyon sa Panginoon, kapatid, admit that you are a sinner. Believe that Jesus Christ died and rose again. Namatay ang Panginoon para sa atin. Hindi lang siya namatay, kung hindi, nabuhay siyang muli para sa ating mga kasalanan. Confess and surrender your sins to Him. Amen? And declare that Jesus is your Lord and Savior. Lalong-lalo na po sa ating mga first-timer ngayon. Kung mayroon ba tayong mga first-timer ngayon, kapatid, nais mo magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon to engage God's mission.